Wait lang. All right, gentlemen, good evening. And we have a formal debate this evening. So, hope that you are all in good condition wherever you are in. Let's welcome the debate program. Uh, so, we have a topic about the Bible is the sole foundation of faith. And we have two gentlemen here that will be discussing each other, no, mga kapatid. And this video of ours will be recorded and this will be posted on our YouTube channel and we will be giving the videos in full and no cut, no edit. So just stay tuned and hope that every one of you will learn, will listen, and will understand that this debate is not for personal and this is for religious discussion. So I will be the moderator in this debate. My name is Bro James from the Original Baptist Faith Defenders, and I will not take any bias. So I will follow the rule as our gentlemen agreed to follow the rules. So, bibigyan ko ng 1 minuto sa pagpapakilala ang ating affirmative side. So, 1 minuto po sa inyo. Isang mapagpalang gabi sa lahat mga kaibigan at kapatid natin dyan, Kristo. Ako po si Brother Dino Diaz, ang magtitindig sa paksang amin na pagkasunduan ni Brother Gerald, no? Matagal na napagkasunduan. Subalit ito na ngayon, no? The Bible is the sole foundation of faith. O Bible lamang po ang sources ng ating tanggap dating sampalatayanan. Yan yun sa Tagalog, no? Now, isamahan po ninyo kami sa magiging magandang talakayan. Asahan po natin ito na itong ating pinapatunayan ay mananatili po ito nakatayo magpakailanpaman. God bless at magandang gabi. Alright, maraming salamat affirmative side sa iyong pagpapakilala. Siyempre, we will also give 1 minute to our other presenter from the negative side. 1 minute po sa inyo, kapatid. Okay, God blessed night sa lahat. So, I'm Alejandro from Catholic Church. I'm the one who's standing on the negative side on the topic that the Bible is the sole foundation of our faith. Okay, so that's it. God bless it. Good evening sa inyo lahat. Thank you so much sa ating negative side for giving your introduction. So what a wonderful time that we will hear, no, a discussion like this. So huwag natin patagalin, bibigyan na natin ng unang 10 minuto ang ating affirmative. Pag nagsalita na, ay magsiset ako ng oras within 10 minutes. Go ahead. Ayan, so maraming salamat, magandang gabi, no? Atin pong papatunayan na ang Biblia lamang o yung sole foundation of our faith, no? Simulan po natin mga kapatid dito sa Juan 17, chapter 17, verse 17. Ganito ang ating mababasa in PV, Plain English Version. Dahil Bible po. No? Hindi po translation naming topic. No? Hindi po Bible history. Kundi ang aming topic po, yung Bible is the sole foundation of our faith. Ayan. Dito po sa John 17, verse 17, make them your own special people that only listen to your true message. Your word is the true message. So, ang sabi po dito, make them your own special people that only listen to your true message. Saan daw po? Only listen daw po doon sa true message. Alin po ng Diyos? Alin yung true message? In 2 Timothy, in 2 Timothy chapter 3, 16, yung only message po na sinasabi po dito mga kapatid, everything in God's book comes from God Himself. It was God that sent a message to people. To write down and uses it now to teach us His true word. So yun po mga kapatid, na yun lang ang dapat pakinggan. Yung salita ng katotohanan. Ito yung tunay na salita ng Diyos. No? Salita
Diyos dapat pakinggan, and He is uses to get us to understand the things that are wrong with our lives, and He uses to fix us, to fix us up, and He uses to teach us to do the things that are right. That's how God properly trains our workers. He uses the words in His book to teach them so they can do all those good things that He wants them to do. Yung all good things na ikatutupo po ng lahat ng mga mananampalataya. Doon daw po mga kapatid sa only message ng Diyos. Wala pong sinabi ditong tradition, wala pong sinabi dito na iglesia, wala pong sinabi dito mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po pillars ang topic, kundi foundation. Ang pillars, it means hindi siya foundation. Haligi, ibang haligi sa foundation. Ang haligi po ay naka-attach sa foundation. So, magkaiba po yun. Ngayon, sa ito mga kapatid, walang ibang foundation sa Biblia. Kundi yan ang ating Panginoong Jesus. Wala pang taong foundation. In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, walang ibang foundation, kundi si Kristo lamang. Bakit ang sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. So si Jesus po, yung truth, at yung salita daw po, ay truth. Yung only message ng salita na yun ang dapat pakinggan. At si Kristo po ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po dito, walang ibang foundation in 1 Corinthians chapter 3:11. Subalit nga si Kristo, sabi sa Hebreo 10:7, pakinggan po ninyo. Hebreo 10:7. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Hebreo chapter 10 verse 7. Sabi dito, then said, I look, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will, O God. So, pumarito na si Kristo para i-fulfill yung sa volume. Ibig sabihin volume, kabuuang aklat. So, itong aklat, kabuuan po ito. So, pumarito ang Kristo. Therefore, kung pumarito si Kristo sa aklat na ito yung truth. Naintindihan po natin? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at si Kristo ay salita at pumarito siya sa aklat na ito. Kaya ang sabi po mga kapatid, ni Kristo sa Hebreo chapter 10 verse 7, pumarito ako sa palumbon ng aklat na ito. Kaya, sabi po dito mga kapatid sa The Living Bible, ano pong ating mababasa sa The Living Bible? Ay ito po. Basahin po natin yung The Living Bible. Maganda ito eh. Okay? The Living Bible. 2 Timothy chapter 16. Balikan po natin yung only 5 minutes. is the word of God. Okay, thank you so much, Brother James. 5 minutes, ano? Yes. Okay. 2 Timothy, yung buo nating pahayag. 2 Timothy chapter 3 verse 16, the whole Bible was given us by inspiration from God. It is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives, straighten us out and help us do what is right. So ito yung only message na dapat pakinggan. Ito lamang yung pakinggan. Sabi doon nina. Then, ngayon, tandaan po natin mga kapatid sa Old Testament, walang ibang aklat, mga kapatid, wala pong ibang aklat, kundi Biblia lang po ang ginagamit. Wala pong tradisyon sa Old Testament. Wala pong iglesia na siyang foundation ng faith sa Old Testament. Tandaan po natin, wala pong ibang aklat, CCC, wala po sa Old Testament. So may faith na sila. Sapagkat sabi po doon sa Roma chapter 1 verse 17, from faith to faith. So ang faith po nila sa ngayong moderno po, ngayong modern panahon na ngayon, panahon ng moderno po, dapat po kung may CCC ngayon, dapat yun pa rin may CCC din sa panahon po ng Old Testament. Pero wala po. Ano pong ating mababasa dito po mga kapatid sa Old Testament sa Ezra? Babasahin natin yung Ezra. Ano pang batayan po ni Ezra? Ito.
Ezra, no? 7, verse 7, chapter 7, verse 10. Ano pong batayan sa Old Testament? This found, sabi po dito, Ezra chapter 7, verse 10. Ito ha, anong sa ating mababasa? This was because Ezra had determined to study and obey the laws of the Lord and to become a Bible teacher. So sa Old Testament pa lang po mga kapatid, may Bible teacher na. Di po, sa Bible po, nagsisimula yung tinuturo ng teacher. So yan yung ibig sabihin ng foundation, that is sources of the source truth, which is yung Bible. Ngayon, titingnan po natin sa New Testament pa, ano bang batayan nila? Sa Gawa 18:24. Tingnan natin kung may mga CCC po o ibang mga extra references encyclopedia. Tingnan po natin, no? Sa New Testament, Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 42. Ayan ha. Tingnan po natin 41. So, 41 Acts 5. Tingnan natin muna. 41 to 42. And every day in the temple, in their home, Bible classes, they continued to teach and preach that Jesus is the Messiah. So, dito pala mga kapatid, nagkakaroon sila ng Bible classes. So, nagkaroon sila ng classes ang tinuturo. And they continued to teach and preach that Jesus the Messiah, kasi pumarito si Kristo sa balumbon ng aklat na ito. At yun yung pinag-aaralan po, no, ng mga mananampalataya. Mula lumang tipan, magpasa hanggang bagong tipan. Ngayon, no, yun nga po mga kapatid, yung ibinigay po ng Diyos, wala pong tradisyon na naman, wala pong ibang mga references, kundi ang ibinigay po sa tao, yung 2 Timothy, yung whole Bible, na yun yung ikatututo po ng lahat ng mananampalataya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, 15 to 16. Wala na pong ibang mga referensyang ginagamit. Anong sabi po ng Panginoon? Tingnan mo dito. Tingnan mo dito mga kapatid ay pakita po natin yung ating referensya. Ano po? Yung Bible in Isaiah chapter 41 verse 4. Ang sabi po dito, Isaiah verse 4, who was it that made this happen? Who has determined the course, no? The course of history. I, the Lord, was there at the beginning, and I, the Lord, will be there at the end. So ngayon po, sa Biblia, may revelation na, no? May prophecy pa. So dito, kompleto na po. Hindi na po nangangailangan pa ng iba pang referensya. Anong sabi po? Ano pong sabi? No, dito po mga kapatid ni Apostle Pablo, and in 1 Corinthians verse 6, ay ito po ang ating mababasa mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ang sabi, brothers and sisters, Time's up. I have to apostles and mystery and example so you will. Time's up. Time's up na po, time's up. Okay. So, naabutan na ng time ang presentation ng ating affirmative. So, nag-end na po ang presentation for 10 minutes. So, ngayon, syempre, bibigyan din natin ng oras to give cross-examination na magmumula sa ating negative side. And I will set 7 minutes. Saglit lang po 7 minutes to start. Negative side, you can start to question or to cross-examine once you, once you speak, no, mag-i-start sa 7 minutes ninyo. Go ahead. Okay na. Go ahead, bro. Okay. So, Brad, sa mga Bible verses na binigay mo, mababasa ba doon yung topic natin na the Bible is the sole foundation of our faith? Mababasa o hindi? Mababasa po. Kasi only listen to the Bible, to the message. What is the message of the Lord? That is whole Bible na ibinigay niya sa tao. Doon ka po only listen. And 1 Timothy chapter 3 verse 15, iakyat mo lang yung faith natin doon kay Kristo manggagaling sa Scripture. At yung faith nito, Next si question. Kristo po, yung foundation. Next question. Okay, so second question, ano? Kung mababasa yung eksakto salita na the soul, nag-iisang pundasyon na nag-iisa, pwede mo bahin sa amin ngayon yung verse na yon? Okay.
pwede po natin basahin dito po sa 1 Corinthians, no? In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ganito pong ating mababasa, brother. Ito ha. 1 minute, 22 second? 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ang sabi po dito, no? For other foundation can no man lay than it is laid, which is Jesus Christ. Oh, so si Kristo lang po yung foundation, wala pong ibang taong nag-lay doon, kundi siya mismo sa kanyang sarili. Siya lang po yung foundation dito. Wala pong ibang foundation. Next question. Ang binasa mo ay unang Korinto chapter 3 verse 11 na tinutukoy si Jesus bilang pundasyon ng pananampalataya natin, which is hindi naman debatable yun. But my question is this, saan mababasa doon sa binigay mong verse sa 1 Corinto chapter 3 verse 11 na ang Biblia ang sole foundation, yung libro Ayun. ang sole foundation? Saan mababasa Okay. doon? Okay, ito. Mababasa po natin sa Bible. Kasi ang taksa natin, the whole Bible. Ibig sabihin, hindi the whole text. No, the whole Bible. In 1 Corinthians chapter 3:11, Jesus Christ Himself is the foundation. Then, pagdating po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16, yung whole Bible. At sa verse 15, si Kristo po yun. At pumarito siya sa Hebrew 10:7 doon sa Scripture. Siya yung the foundation of the Bible is the sole foundation of faith. Next Si question. Kristo yung foundation doon sa Bible. Next question. Uulitin ko lang yung tanong para mas klaro sa kanya, no? Baka hindi klaro. Sa Bible verses na binigay mo, may mababasa ba doon na categorical na sinasabi, the Bible is the sole foundation of our faith? Pakibasa kung meron. Babasahin ko ito. In 1 Corinthians chapter 3, verse 11, ang sabi po dito, si Kristo lamang ang foundation. Pagdating sa Hebrew 10:7, pumarito sa bambu ng aklat na. So, nandito siya sa Biblia ngayon, siya nag-fulfill ng salita ng Diyos. Itong sabi doon, the Bible, yung whole Bible ibinigay niya, at doon tayo matututo, at doon ang ating pananampalataya in 2 Timothy 3, chapter 3, verse 15. So, Next therefore, question. yung foundation po doon kay Kristo, the Time. only foundation, Next the question. Bible. Next question. Kung susundan ko yung argumento mo, tinutukoy mo na si Jesus yung Biblia. Tama, mali? Mali. Pumarito siya sa Biblia. So therefore tayo, mag-abide doon sa message po na nasa Biblia. Siya nag-fulfill nun, bro. Okay? In Hebrew 7, pumarito sa balo ng aklat nito. Ibig sabihin, nag-fulfill siya doon. At yung salita po ng Diyos, siya yung foundation. Siya yung pinupoint po dito. Kaya yung aral po, dito pang gagaling. Wala pong ibang referensya. Next question. Pag sinabi bang Word of God, lahat nakalagay sa Bible? Yes. Wala namang Word of God sa tsinelas eh. Kundi yung Word of God, sinabi pang Word of God, that is very inspired from the mouth of God mismo. Wala namang galing na salita ng Diyos doon sa CCC nyo. Bakit? 19th century lang yan. O sa iba pong mga referensya, encyclopedia. Yung Bible, tapos na yan, 1st century. So makabagon, paano? Kompleto na yung revelation ng Diyos. Kaya mga revelation na eh. So, next question, So, kung ang lahat ng salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia, di totoo yung sinabi ni John na may mga ginawa si Jesus na hindi nasusulat sa Bible. Ayan. May nasusulat, no? Yung mga senaryo lang po pagkasusunod-sunod pong activities, himala ang tinutukoy doon, himala. Natural naman. Ang Bible kasi, yan yung aral. Yun yung foundation ng faith, panggalingan ng faith. Hindi naman faith yung ginagawa activities eh. Kaganapan yun. So may kaganapan, hindi mo pwede ipasok lahat dyan sa diary mo. Hindi pwede. Mapupuno diary mo talaga, maniwala ka sa akin. Ang Bible, kompleto po yan. Kasi na-fulfill yan eh. Sige, isa pang question, no? Yung bang tinutukoy na scripture sa binigay mong Bible verse na 2 Timothy chapter 3, ito ba yung tinutukoy ni Pablo, yung Biblia natin ngayon sa kabuuan na sinasabi mo nga yung buong Bible nandoon si Jesus? Of course. Bible ba natin na Bakit tinutukoy ni Paul doon kay Timothy? Yes.
Kasi balikan mo pa ang ang 2 Timothy chapter 3 verse 15. Pananampalataya daw po kay Kristo Jesus. Wala namang Kristo Jesus doon sa lumang tipan eh. Dito lang naman ang exist ang Kristong Jesus sa New Testament. So sa mga kapatid, included po dito yung New Testament, bro. Hindi lang po Old Testament kasi first century tapos na yan. Ang panahon ng mga apostles, first century po yan sila umiral. Second century, third century, wala na pong apostles dyan. May question. Okay. Kasi bro, yung ginamit mong Bible verse, yung sulat ni Paul kay Timothy, was only written 66 AD. Time na wala pang Biblia ang mga Kristiyano. So, No. At tanong ko lang direct, huwag ka makonklusyon na wala pa. Hindi, Time's up. magtatanong. Yeah, time's up. No. Ano tayo, no? Kailangan i-object nyo muna kasi parang Sige. hindi kasi direct yung pag-object eh. So magiging invalid yung call out. So kailangan ko ng objection. What is the objection of the affirmative? I will post the time. The time is stop. Okay. So, ang objection ko po ay ganito. Nag-statement, naglagay siya ng salita na sa panahon 66 AD daw, 64, 66 AD, wala pa daw Paul. Okay. Nabasa ko nang ako siya pa, kumbaga, question siya, direct lang. Objection. Hindi po conclusion. Okay na po. Counter objection naman sa kabila. Siyempre, ilalatag ko muna yung aking argumento bago ako magtanong. Actually, konektado yung tanong ko doon sa binigay niyang Bible verse. So, I have to provide yung background before I ask the question para malinaw. Para malinaw yung itatanong. Okay, understood, no? Tapos na yung oras. Okay na yan. Di pa. Mayroon pang oras. Konting oras na titira. So, i-decide natin, no? So, I think the affirmative is saying na may statement daw na sinabi na hindi dapat daw ganun. However, nagtanong lang yung kabila. So, para maging maganda ang takbo, so we will allow again to rephrase the question. At kung meron kayong mga extra objections, no, na mauulit yun, again, ipaliwanag na lang po yun sa presentation ninyo. Para hindi maulit yung objection. Ngayon, bigyan natin ng i-rephrase yung tanong kasi nakaka-stop time naman tayo. Paki-rephrase yung tanong nyo, kapatid, na sa negative side. Okay. Kasi nagbigay siya ng Bulber yung sulat ni Paul kay Timothy. Kung saan binabanggit nga daw doon na yung salitang scripture. So, ang tinatanong ko lang naman sa kanya, nung panahon kasi sinulat ni Paul kay Timothy, wala pa ng Bible ang Kristiyano noon. Kaya nga tanong ko kung yung Biblia ba natin ngayon talaga yung sinasabi ni Paul doon. Okay, so yes po. 20 seconds, go ahead. Yes po. Biblia po natin ngayon. Na po yan. Hindi Catholic Bible. Hindi rin po Catholic nagbuo niyan. Wala po, nag-aim lang ang Catholic. Buo na po ang Bible. Bakit po? Sabi po dito ni Dwayne Cartojano, sabi po dito, believe in Christ, founded the church, Jesus quoted from the Old Testament, which showed its relevance of Christians as well as for Jews and apostles, quoted from the Old Testament, which showed Testament, tawag ito, tapos na? Time's up na. Asus? Sumobra na sa 20 seconds yung sagot. Okay, so tapos na po ang unang presentation ng affirmative at ang unang cross-examination ng negative. So ngayon, bibigyan din natin ng first presentation ang negative side at mamaya first cross-examination ng affirmative side. So ang affirmative side mula sa Roman Catholic, meron siyang 10 minutes. Set up natin ulit, bro. Saglit lang ha. So pag nagsalita ka na, 10 minutes, go ahead. Okay, so good evening Lilinawin ko lang na ang topic natin, ang Biblia ba is the sole foundation? Pag sinabing soul, ito ba yung nag-iisa lamang na pundasyon ng ating pananampalataya? No? Sa mga Bible verse na inilahad ng kapatid natin, actually wala kang mababasa doon na categorically sinasabi na ang Biblia lamang ang pundasyon ng ating pananampalataya. Yung binibigay niyang verse na sulat ni St. Paul sa mga taga-Corinto chapter 3 verse 11, no?
na kung saan tinutukoy si Jesus bilang pundasyon, no, ng pananampalataya natin. Si Jesus ang tinutukoy doon. Si Jesus bagamat salita ng Diyos, hindi siya libro. Okay? Hindi siya yung Biblia. Kasi kung si Jesus yung libro, yung Biblia ang pinag-uusapan natin, abay ganun ba may lilimita natin ang Diyos sa isang aklat lamang? No? Pag sinabing salita ng Diyos, ito ay buhay. Ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos, pero ang salita po ng Diyos ay hindi lamang Biblia. Otherwise, sana hindi na tayo nagdarasal ngayon kung ang salita ng Diyos ay nakalimita lamang sa isang aklat. No? Pag sinabing si Jesus bilang salita ng Diyos, buhay yan. Ang nagdarasal tayo dahil ang Diyos ay patuloy nangungusap sa atin magpahanggang ngayon. Hindi lamang sa pamamagitan ng Biblia. No? Now, hindi kasi natin pwedeng sabihin na ang Biblia lamang ang nag-iisang siguro isa sa mga pundasyon, pero hindi nag-iisang pundasyon kasi unang-una magkakaproblema tayo. Sinabi mismo ni John sa kanyang ebanghelyo na may mga ginawa si Jesus. Okay? May mga ginawa si Jesus na hindi nasusulat. Alam niyo ang pagkilos ni Jesus ay kanyang pagpapahayag din. Kanyang pagpapakilala sa atin. Kaya ang nagkataon at kumilos siya dito sa loob ng 3 taon, siya ay naglingkod. Bakit? Kasi sa pamagitan ng kanyang paglilingkod, ipinapahayag niya ang kanyang sarili. Kaya nga kung mababasa niyo ang mga ebanghelyo, marami kayong mababasa diyan sa mga pagkilos ni Jesus Christ, hindi lamang pananalita. Ang pagkilos ni Jesus ay pag-i-evangelize din. Kasi kung ang pag-i-evangelize ni Jesus, tulad ng sinasabi ng kapatid natin na ang turo lamang ni Jesus ay yung pinahayag niyang aral, di sana hindi na siya gumawa ng mga himala. Pero yung kanyang mga pagkilos, yun ay nagbibigay ng mga ipinapahayag. Kaya ang pagkilos ni Jesus at ang kanyang pamamahayag ay parehong pag-i-evangelize. Now, hindi lahat ng mga ipinahayag ni Jesus ay nasusulat, sabi ni St. John. Ngayon ang tanong, yung bang mga ipinahayag ni Jesus na hindi na isulat, hindi ba yun may tuturing na pundasyon ng ating pananampalataya? Di ba? Remember, si Jesus ay salita ng Diyos na makapangyarihan. Ito yung bang salita ng Diyos na hindi siya makapangyarihan para maging pundasyon ng pananampalataya natin. Yun lang bang nakasulat sa Biblia sa ating pananampalataya? Pangalawa, yung mga Bible verse na binabanggit niya, tulad ng mga sulat ni San Pablo, wala pang Biblia ang Kristiyano noon. Ang tinutukoy lamang na scripture during that time ay yung Torah, yung Hebrew scripture. Why? Unang-una, kung titingnan mo yung history ng Bible, ang huling nasulat, ang huling mga aklat na huling nasulat, pagkatapos yung mga letters ni Paul, ay yung sulat ni John, sulat ng book ni John sa Revelation, sulat ni Jude. So, ibig sabihin, nung time binabanggit ni Pablo, yung salitang scripture, hindi ho siya tumutukoy sa Biblia ng Kristiyano. Dahil wala pa yung mga ibang aklat sa New Testament nung time na binabanggit niya yon, no? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Biblia lamang natin ngayon ang pundasyon ng ating pananampalataya kasi nung time na binanggit ni Paul yung kahalagaan ng scripture, wala pa ibang aklat sa New Testament. Wala pa tayong Bible. Na napakahalaga na titingnan din natin yung history ng pagkakasulat ng Biblia natin. No? Hindi ko sinasabi na ang scripture ay hindi pundasyon ng pananampalataya. Isa siya sa mga pundasyon, pero hindi natatanging pundasyon. Alalahanin po natin na sinabi rin ni Saint Paul sa kanyang sulat sa mga Thessalonica na ang aral nila, mga apostoles, na galing kay Jesus ay dalawa, written and tradition. No? Ito nga sinabi niya, kaya nga mga kapatid, tumayo kayong matatag ninyo, magbay, ang dating aral na 5 ituro. minutes. Salamat. Maging ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat. Hindi sinabi ni Pablo na panghawakan nyo lamang yung mga aral namin na isinulat. Ang sinabi ni San Pablo, panghawakan ninyo yung mga aral namin na sa salita at yung mga aral na naisulat. Kasi katulad na binanggit ko, hindi lahat ng pangaral ni Jesus ay naisulat.
Okay? At alam ng mga apostoles yan. Sa totoo lang, isipin niyong mabuti, namatay si Jesus Christ 33 AD. Ang unang ebanghelyo na naisulat ay yung Gospel ni Mark. It was written 70 AD na. So it took more than 30 na isulat yung aral ni Jesus. Ngayon ang tanong, kung ang Biblia lamang ang pundasyon ng pananampalataya, from the time na namatay si Jesus ng 33 AD hanggang sa 70 AD na hindi pa, wala pang ebanghelyong isusulat, ano ngayon ang naging pundasyon ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano noon? Ano naging pundasyon ng pananampalataya nila kung wala pa yung ebanghelyong naisusulat? No? Kaya hindi natin pwede sabihin na Biblia lamang ang pundasyon ng pananampalataya. Pag sinabi pundasyon, yung pinanggagalingan. Pundasyon nga eh. Di ba? Pag sinabing pundasyon, yung pinanggagalingan ng pananampalataya natin, hindi libro. Ang pinanggagalingan ng pananampalataya natin ay si Jesus na salita na ito. Ang buhay po ito, hindi lamang ito na isulat. No? Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos at ang Diyos ay hindi libro. Kaya pag sinabi ni Saint Paul sa mga taga-Korinto na si Jesus ay pundasyon ng pananampalataya, sinasabi ni Saint Paul sa atin na yung salita ng Diyos na si Jesus, yan po ay buhay, hindi po yan isang aklat. Kaya ang pundasyon ng pananampalataya natin ay Diyos, hindi po yung aklat. Okay? At pag sinabi salita po ng Diyos, again, hindi po yan nasusulat lamang. Kasi kaya nga tayo nagdarasal. Dahil umaasa tayo na magsasalita ang Diyos sa atin, mangungusap sa atin ang Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay buhay, hindi po aklat. Okay? So yun lamang, tinatapos ko na yung aking argumento. Di ko na tatapusin yung 10 minutes. Maraming salamat. Okay, so i-reconfirm ko lang po ha. So you have 2 minutes left. At i-wave mo na po ito, kapatid. Yes. Okay, sige. So 2 minutes na natira ay wini-wave ng ating kaibigan from the negative. So ngayon, dako tayo sa first cross-examination ng affirmative side. Bro Dino Diaz, no? Siya yung mag-cross examine. So 7 minutes Ayan. start, bro. Okay. Una kong tanong, Father Gerald, ay yun bang Diyos then ay si Kristo? Siya ba ang only foundation of faith? Yes or no? Yes. Okay, yes. So si Kristo ba ay Word of God? Yes or no? Yes. Okay. So sa makatuwid, ay ito, i-confirm ko sa'yo, tanggap mo ba, sabi mo, si Kristo ay siyang Diyos na siya yung foundation of faith. At si Kristo, yung Word of God. So tama ba yung sagot mo na yon na si Kristo ay Word of God at si Kristo ay God at siya ang foundation ng faith? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes. Okay, so lilipat tayo ng tanong. Dito lang, inuubo tayo. So ngayon, sabi mo, may ginawa si Kristo na hindi nakasulat sa Biblia. Okay. So, ano yung ginawa ni Kristo na hindi nakasulat sa Biblia? Moderator, objection. Post time. Objection, negative side. Unang-una hindi ko sinabi yun ni Cynthia. Lilinawin. Okay. Affirmative side, may counter objection. Ang counter-objection ko kasi, yun nga, sinabi niya, galing yun sa bibig niya na may mga sulat si Kristo. So regardless kung sinabi ni Juan sa'yo, kundi pinahayag mo galing sa bibig mo, so therefore sa'yo pa ako magtatanong ngayon. Ang sabi mo kanina, narinig ko po na may ginawa si Kristo na hindi nasusulat sa Biblia. So ang tanong ko, ano ang ginawa ni Kristo na hindi nasusulat sa Biblia na ginawa niya? Ano? Objection pa lang yan ha. Objection pa lang. I-confirm natin, no? So, based sa counter objection ng negative side, hindi niya sinabi ito. However, sabi naman ng affirmative ay based din yun sa sabi kanina, which is valid po yung tanong niya sapagkat na-present po yun. No, we have heard na nabanggit po ng negative side yan.
Negative side, valid yung kanyang tanong sapagkat binis niya yun dun sa mga sinabi mo kanina. So as long as nasabi, sa rule natin kanina, as long as nasabi, as long as na-present, pwede po tayong tanongin doon. So ngayon, ipapaulit natin yung kanyang tanong and it should be answered no either by categorical or either by non-categorical. Pwede ba paki-refresh yung tanong na iyon? Ulit, baka stop time tayo. Okay. Sabi mo kanina, may mga ginawa si Kristo na hindi nasusulat sa Biblia. So, tanong, ano ang ginawa ni Kristo na hindi nasusulat sa Biblia? Okay, ito sagot. So, sagot. Walang sinabi si John, na si John ang nagsabi kasi na may ginawa si Jesus na hindi nasusulat sa Biblia. Pero wala nga siyang binanggit sa Biblia kasi mapupuno nga raw yung buong mundo kung sasabihin niya pa. So, ayan. So, sa makatuwid, hindi mo alam na may ginawa si Kristo na wala sa Biblia? Yes or no? At malalaman kung hindi nga sinabi ni John. Or Pero no? sinabi ni John, Moderator? ay Objection? Objection? Stop time. Categorical po. Okay, so ano yung categorical natin? Kasi sabi niya daw, hindi daw alam ni Juan. So dahil nga po Bible yung aking source, so sa kanya naman, Bible at meron pa po kaninang binanggit, so tanong ko sa kanya, so sa makatuwid, tanggap mo ngayon, no, na hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Kristo na hindi nasusulat sa Biblia. Yung categorical po yung Yes, inano ko. Pakilinaw mo yung categorical doon. Ano yung categorical? categorical sino? Yes or no? Yes or no? Okay. May counter objection ang negative, ang negative side. John, pero malinaw na sinabi ni Saint John na hindi dahil mapupuno daw ang buong mundo kung isusulat niya pa. Ang mahalaga hindi ako. Alright. Okay. So, ngayon, ganito na lang, no? Kasi may categorical kasi doon. Ang categorical niya is yes or no daw. So, ngayon, ipupus natin yung time, ipapaulit ko ulit yung tanong based doon sa kanyang categorical. So, sagutin po ito kung ayon sa tanong. Kung categorical man. Sige pa, refresh ang tanong kay Big. Dito. So sa makatuwid, no, hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Kristo na hindi nasusulat sa Biblia, yes or no? Yes, alam. Paano ko malalaman? Hindi nga sinulat ni John. Ang mahalaga, si John ang nagsabi na may ginawa si Jesus na hindi niya naisulat kasi kung isusulat niya, mapupuno ang buong mundo. So, paano ko malalaman kung hindi nga niya sinulat? Di ba? So, yun yung ano doon, yun yung sagot ko. Next question. Okay. So, next question. Alam mo ba na ang Biblia ay ginamit ng apostol, yes or no? Sorry, hindi ko naiintindihan. Stop time. Okay, Alam mo ba na ang Biblia ay ginamit ng mga apostol, yes or no? Yes or no? Moderator, objection. Objection. I think hindi ko yata binanggit sa paglalaro yan. Okay. Yung tanong niya. Okay. Bro, affirmative, counter objection. Actually, moderator, base sa kahit po ay review po natin yan mamaya, makikita po natin na sabi niya, wala namang Biblia doon sa panahon ng mga apostol, hindi daw po inilayan, iba yung Biblia daw. So, tanong ko sa kanya, alam mo ba? Nagbanggit siya ng Biblia At mga apostol, so therefore, i-confirm ko sa kanya yun. That is valid question. Okay, as a moderator, as I will judge, no, valid yung tanong niya, negative side sapagkat na-mention mo nga kanina na wala pang Bible during the time of the apostle. I think nabanggit yan I do believe na record yun. So I will accept the question as valid. Ngayon meron daw siyang categorical dyan. So it's up sa iyo kung sasagutin mo siya ng categorical or hindi. Pero ipapaulit ko sa kanya yung kanyang tanong. Pakiulit na lang po yung tanong yung affirmative. Okay. So alam mo ba, no, na ginagamit ng mga apostol ang Biblia during their time, yes or no? Yes, pero hindi Biblia natin ngayon. Yung scripture noon, yung Biblia noon. Pero hindi yung Biblia natin ngayon kasi hindi pa nga kumpleto. Yung New Testament. Okay. Sabi mo, yes, ginagamit na nila ang Biblia. Sa pagkakaalam mo, ano ang ginagamit ng mga apostol during their time? Biblia o may sisisi sila? Biblia o sisisi? Moderator.
objection na ito. Stop. O bakit napasok ang CCC? Wala naman kung binanggit na CCC sa aking paglalahad. Okay. So ang objection mo is hindi ka naman nagbanggit ng CCC. Alright. May counter objection ang affirmative? Yes? Yes, choices kasi yan eh. So mamili siya doon kung hindi binanggit, pipiliin mo kung anong binanggit mo. O Biblia o CCC, pasok yan, connected siya eh. Ako magbabalidate ha kasi moderator's decision is always final. At tingin ko wala siyang wala siyang nabanggit na CCC sa kanya presentation. Okay, as I was listening on the presentation kanina. I accept his objection na wala siyang nabanggit na CCC. Oh yeah. So Sige. in this case no, kasi ako yung magja-judge, wala akong narinig na nag-present siya ng CCC. Ngayon, baka pwede mong i-rephrase yung inyong tanong o i-change na lang. Sige na lang. Yung tanong. I-change na lang natin. I-change na lang. Time is running. So sa makatuwid, wala bang whole Bible panahon ng mga apostol? Yes or no? Ano, pakiulit. Pwedeng tanggalin yung mask. Hindi ko talaga maintindihan. Nahihirapan ako intindihin. Pakiulit. Okay. Sa panahon ba ng mga apostol? Sa panahon ba ng mga apostol? Meron na bang whole Bible? Meron o wala? Wala. Kung pag-usapan natin Biblia natin ngayon, no? Kasi nung panahon ng mga apostol, ang huling na isulat ay Book of Revelation ni John, napatay na yung karamihan ng mga apostol noong time na yon. It was written 94 AD. May mababasa ba akong whole Bible sa loob ng Biblia? Meron o wala? Wala. Kung ang pag-uusapan natin ay Biblia ng mga Kristiyano ngayon. Okay. Pag may mabasa ba ako sa Biblia na salitang whole Bible sa panahon ng mga Kristiyano, sa panahon ng mga apostol, aaminin mo talo ka na sa debating ito, tapos na debate, yes or no? Moderator, yes? Objection? Tawag dito, objection, no? Kasi yung kanyang tanong, sabi niya sa akin na kung meron siyang makikita sa Biblia na salitang whole Bible. And ang yung sinagot ko sa kanya sa previous question niya, naniniwala ako na walang buong Biblia kung ang pag-uusapan nating Biblia ay yung Biblia ng mga Kristiyano ngayon. So, yung kanyang tanong kasi, nakalimit lamang doon sa buong Biblia, which is mali. Kasi hindi lang sinabi ko. Ang sagot ko sa kanya, kabuang Christian Bible, not the Bible na whole Bible na salita lamang. Okay, understood. No? Meron ka bang counter-objection, Brody, no? Yes. Kasi bakit niya po ako tuturuan based sa kanyang sinasabi? Magtatanong po ako based po sa aking sasabihin sa kanya. Ako yung magko-confirm po sa kanya, hindi siya yung magtuturo kung ano yung itatanong ko sa kanya. Hindi ako yung magtatanong sa kanya. Alright. So I will give a judgment there, no. Based sa kanyang tanong kasi, so the answer was based on the previous categorical question if meron bang whole Bible mababasa, and I heard na sabi ng negative is wala. So ang tanong kasi niya is meron bang mababasa na whole Bible daw. So I will take this question as valid, and this should be answerable with categorical, kung yes or no man yun o tama mali, hindi ko lang alam kung ano yung categorical kanina. So valid ng question. Ulitin ko na lang po. Yeah, and I think it is a challenge kasi ang sabi niya kasi pag mabasa daw niya whole Bible, matatalo na daw. Sabi niya yes or no. So still the negative can decide if mag-yes siya or mag-no. So meron pa rin siyang sagot diyan. At pwede din siyang hindi sasagot, pero meron siyang 8 seconds kung bakit niya hindi sasagutin. Take note meron kayong mangyayari lang yung showdown kung mag-agree kayong dalawa sa final agreement niyo. Pag hindi naman, tuloy tayo. So I will accept the question as valid. If it is a categorical, it is a challenge, then i-construct ng maigi. Then bibigyan natin ng time na sumagot ng negative side. Pakiulit yung tanong, naka-stop time naman. Okay. So, sabi mo kasi, ang una kong tanong kasi sabi ko sa iyo, meron bang whole Bible sa Biblia? Sabi mo, no. Wala, sabi mo. So, ang follow-up question ko ay ito. Pag may mabasa ba ako na salitang whole Bible na sulat sa Biblia, aminin mo, talo ka na tapos ng debate, yes or no? Categorical daw. Hindi ko sasagutin yan kasi yung sagot ko sa kanya, yung sa previous question niya ganito. Naniniwala ako, na walang salitang whole Bible
sa Bible kung ang pag-uusapan ay Christian Bible. Okay po. Ngayon, yung tinatanong niya pa rin sa akin, may kinalaman doon sa kabuuang Biblia. May salitang So Biblia we have kasi sa... one moment guys, may interrupt lang. So ang question niya kasi is categorical yes or no. So since sinabi niyo po na hindi niyo sasagutin, so I will give you 8 seconds to explain and why only take 8 seconds to explain why you don't want to answer the question, and you have 8 seconds to explain everything. Then let's go to proceed to the next question. So 8 seconds negative to explain your answer. Simple-simple lang naman bakit ayoko sagot. Una, yung kanyang tanong, nilimutan niya doon sa previous question niya, sagot ko, pinaliwanag ko na ang binabanggit ko na walang whole Bible ay Christian Bible during that time. No? Kung yun ang magiging tanong sagot ko, sasagutin ko. Ang problema, Okay. yung Next question, no? Time's up. Time's up. Na ubos na yung 8 seconds. So 8 seconds has been passed. So syempre dako tayo sa next question. Rodino, naka-running time ka ngayon. Next question. Okay, so sa next question tayo, tama ba? Oh Okay. yeah, next question. So, ang next question po natin, kung pinanghahawakan, ano ang pinanghahawakan? Alam mo ba na ang pinanghahawakang salita at tinuturo lamang ng mga apostol ay Biblia? Alam mo ba yon o hindi? okay, so sorry yung moderator, ano lang sandali, time out lang. Hindi ko talaga maintindihan yung ano ang dating sa akin parang bulol. Malinaw ba yung sa ano Choppy? ko, Brother Choppy ba? James? Choppy daw, bro. Oo, sa akin. Oo. Pakiliwanag mo ngayon tanong mo, bro, para Signal mo ata. Sige, pakirap Hindi, sa mo ulit. I don't think yung signal ko, hindi signal. Kaya nga sana, kung pwedeng wag ka na lang mag-video, pero tanggalin mo na lang yung mask. Kasi talagang Hindi, nahihirapan okay ako. ito Okay na to. Malinaw eh. Malinaw ba? Malinaw, moderator? Just continue, bro. I-reconstruct mo pag hindi pa rin na catch up. So, I will be the one to rephrase yung tanong. Paki-rephrase mo yung tanong. Okay. Ang tanong ko, alam mo ba, no? Na ang pinapangaral ng mga apostol ay siyang salita ng Diyos? Alam mo ba yon? Ang pinapangaral ng apostol ay salita lang ng Diyos? Yes or no? Alam mo o hindi? Yes or no, I mean? Yes. Oo. Salita ng Diyos. Salita pala ng Diyos, yes. Yun lang. Question. So tama ba? Tama ba ang sagot mo na salita lang ng Diyos ang pinapangaral ng mga apostol? Tama ba sagot mo? Yes or no? Yes. Okay. Yun bang pinapangaral ng mga apostol na salita lang ng Diyos? Nasusulat ba yun sa Biblia? O hindi nasusulat sa Biblia? Hindi lahat nasusulat sa Biblia. Hindi lahat. Hindi lahat. Ano yung pinapangaral ng apostol ng mga apostol na hindi nasusulat sa Biblia? Hindi ko nga alam kasi hindi nga nasusulat eh. Sinabi ni John na hindi lahat ay nasusulat. Sabi mo, ang mga aral ay hindi nasusulat. Alam mo ba na ang tinuturo ay nasa buong Biblia? Alam mo ba yun o hindi? Moderator, tawag dito, objection. Oo, hindi ko na maintindihan yung line of questioning. Paki-clarify lang kasi follow-up question ba yun doon sa nauna? Okay. Kasi parang iba yung wording na ginagamit. Paki-clarify lang. Okay. Paki-clarify daw yung tanong. Okay. Sabi mo kasi kanina, nung mabuti, sabi mo kasi kanina, no, ay hindi mo alam ang mga pinapangaral ng mga apostol na wala sa Biblia, hindi mo alam yun. So sa alam mo ba, no, na ang pinapangaral ng mga apostol, no, ang gagaling sa Biblia sa ikatututo ng mga tao, alam mo ba yun o hindi? Tinatanong mo, alam ko. Alam ko. Okay. So alam mo pala, Stop time. alam mo, Stop time. Meron siyang, okay. Mr. Affirmative, meron siyang 20 seconds to answer. So hindi ka muna pwede mag-butt in sa kanya. So the negative side has 20 seconds to answer the question, bro.
So, kailangan mo matapos yun para hindi kanya masingitan. Sinasingitan siya bigla eh. Nasingitan ka bigla. So, I will give you 20 seconds to explain your answer, please. Negative Ako side. na. Sorry. Yeah. So, alam ko na nasusulat sa Biblia yung mga aral ng mga apostoles, pero katulad nga na sinabi ni Saint John, hindi lahat ng aral ay naisusulat. Pero nakasulat definitely. May nakasulat. Hindi nga lahat ay nasusulat ni Saint John. So, yun ang sagot ko. Next question. Okay, next question. Yun bang lahat na pinapangaral ng apostol, ikatututo ba yun o hindi? Ikatututo, yes. Kung yung lahat na pinapangaral ng mga apostol ay ikatututo, ayon po dito sa talata ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, saan manggagaling yung ikatututo? Sa banal na kasulatan o hindi? Yes, sa banal na kasulatan din. Oo naman. Time. Ayan. Tama ba? Time's up. Tama ba yung sagot mo? Time's up na. Ng 7 minutes has passed na. So, natapos na ang inyong oras sa 7 minutes within that time na mag-cross-examination sa negative side. So, natapos na ang first cross ng affirmative. So, ang mangyayari dito, magpo-proceed na siya sa second rebuttal na niya. Yung another presentation natin. 10 minutes din to. And then mamaya, second cross-examination naman ng negative side. So, let's give 10 minutes, bro Lino Diaz, sa yung second stand, no? Okay, so ayun. Tapos na yung debate. Pansinin, bigyan kayo ng tips. Una, tanong ko sa kanya, wala naman tayong sinabi na si Kristo Bible. That is fallacy of assumptions. Nag-a-assume siya na hindi ko naman tindig. So ngayon, kung titingnan po natin mga kapatid, ang sabi ko sa kanya, yun bang Diyos na si Kristo? Yun ba ang foundation lamang ng ating yes or no? Anong sagot niya? Yes. Yes ha? So tanong, si Kristo ba ay word of God? Yes or no? Yes. O, tapos na debate. Kasi ang paksa, the Bible is the soul of foundation. So yung Bible, that is word of God. So kung si Kristo ay word, then na-fulfill niyo po ito. Si Kristo po yung foundation. So ngayon po, mga kapatid, tingnan po ninyo. Ang mga tanong po natin, hindi niya po kayang sagutin. Ito, unang tanong ko ito yung sunod na tanong. Sabi ko, sabi niya pala, wala daw whole Bible sa Biblia. Sabi ko, may whole Bible ba sa Biblia? Yes or no? Ang sabi niya ay no. So kung may mabasa po ako na salitang whole Bible na nasa Biblia, aaminin mo ba? Talo ka na. Yes or no? Ang sagot niya, hindi ko sasagutin. Bakit? Ibig sabihin hindi mo sasagutin, natatakot siya kasi mabubutata dito. No? Ngayon, tingnan po ninyo, iba daw ang Bible ng mga Kristiyano sa Bible daw dito sa Biblia. Ha? Saan mo nabasa na ibang Bible nila? Alam mo ba yun, Gerald, na ang Bible po ng Hudyo at Bible ng Kristiyano? No? Yung Bible na nasa Bible, isa po yan, nasa atin yan ngayon. Alam mo ba yon? Anong sabi po? Basahin po natin dito ulit, mga kapatid. No? Sa Udyam ni Cartojano, Dwayne Cartojano, scholar ng Katoliko. Ang sabi, Jesus quoted from the Old Testament which showed it relevance that Christian as well as for Jews and apostle and their followers compiled the New Testament all under the guidance of the Holy Spirit. So hawak na yun lahat ng mga apostles, mga kapatid, yung Old Testament at New Testament, which is yung Bible. Paano magkaroon ng iba? Ako ba naman, Gerald? Kaya nga po ayaw niya tanggapin yung challenge kasi alam na po yung kakalabasan. Di po ba mga kapatid? Ngayon, sabi ko pa sa kanya, yun bang lahat ng ikatututo? Yun bang pinapangaral ng mga apostol?
Ito tanong ha, pakinggan yung mabuti ha. Yun bang lahat ng pinapangaral ng mga apostol, ikatututo ba yan? Yes or no? Anong sagot niya? Yes. So kung lahat ng pinapangaral ng mga apostol ay ikatututo, yun bang lahat, no, ng mga pinapangaral ng mga apostol, yun ba ikatututo? Yes or no? Yes daw. Okay. Ayon sa mga apostol, saan ba ayon sa 2 Timothy 3:16, saan manggagaling ang ikatututo? Yung lahat na ikatututo. Saan manggagaling ang ikatututo? Tama ba na sa banal na kasulatan? Yes or no? Anong sagot? Yes. Amen. Glory to God. Saan daw po lahat ng ito, sabi ni Bro Gerald, sa mga kasulatan. So kung magsabi ka foundation, hindi lang Biblia ang foundation ng faith, dapat alam mo po yung foundation of faith na wala sa Biblia kasi kulang yun. Kailangan pa ng iba. Itinanong kita, ano yung gawa ni Kristo na hindi nasusulat sa Biblia? Anong sabi? Hindi ko alam. Paano mo maging foundation mo ang hindi mo alam? Hindi pwede maging foundation ang hindi mo alam. Ang foundation, ibig sabihin yung source. Alam mo yun nung nanggaling sa source. So ano yun? Wala. Hindi yun foundation. Hindi yun aral. Paano maging truth? Hindi mo nga alam. Bakit? Ang tinutukoy po doon mga kapatid, hindi aral, hindi ikatututo yun. Bakit senaryo? Halimbawa, kumain ako. Ano ngayon ikatututo na kumain ako? Hindi yun included sa pangaral. Yun yung mga bagay na hindi dapat i-include sa pangangaral. Yan yung mga event na hindi applied sa pagtuturo. Yan yun, Brad. Kaya tandaan natin ang Biblia, tandaan natin. Source of information sa ikatututo, sa pagtuturo, sa pagsaway. Yan yun. Kaya una kong tindig po mga kapatid, hanggang sa katal, wala siyang may tunayan. No? Na ano pa ba ang ibang source? Wala. Tradition daw. Alam mo ba ang pinagagamit na sabi mo? Sa salin yun? Pero balikan mo sa original, di mo yun makita. Bakit? Yung sinasabi doon nga, sinasabi ni Paul, yan yung pinapangaral niya ng una. Totoo nakasulat sa Bible yun. Nakasulat yun. Lahat ng pinapangaral, anong sabi? Anong sabi ni Kristo? Yumaon kayo. Gawin ninyong alagad ang mga bansa. At inyong ituro ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi kong itinuro yan, hindi alam po sana ninyo yan, subalit hindi aral sinasabi mo. Bakit? Kasi hindi yun itinuro. Rogeral, ang faith, ibig sabihin, the Bible is the sole foundation of faith. So pinanggalingan, siya lang ang pinanggagalingan ng aral ng dapat sampalatayanan. So ano ang sampalatayanan mo doon? Ang nakuha mo doon? Wala. Bakit? Di mo alam eh. Ako alam ko. Yung aking sinasampalatayanan. Ayan. Anong sabi po dito mga kapatid? Wala siyang reference eh. So mahirap yung reference at saka ano lang. At saka kwento. Itong sabi po dito mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Life application, NLT, New Living Translation. Anong sabi po dito sa 2 Timothy 3:16-17? Ganito yung paliwanag niya mga kapatid. The Bible is not collection of stories, fables, myths, or merely human ideas about God. See, hindi yung idea about God, Brother Gerald. Yung mga idea yung sa'yo eh. Ito. It is not human book. Through the Holy Spirit, God revealed person, plan to certain believers who wrote down message for His people. This process is known as inspiration. The writers wrote their own personal, historical, and cultural context. Although, nakasulat daw po ito mga kapatid, yung history, context, isa yun eh, hindi mo mababasa eh. Although, they use their own minds, talents, language, and style they wrote, no? What God wanted them to write. Isinulat po nila kung ang nais po ng Panginoon ipaabot at ituro, iutos. Ayan na. No? Scripture is completely trustworthy. God was his control in writing. Complete ang Bible. Kaya huwag mong dagdagan, bro. No? Its words are entirely authoritative,
For our faith and life, the Bible is God breath. No? Ngayon, tuloy po natin. The whole Bible is God's inspired word because it is inspired and trustworthy. We should read it apply in our life. Itong i-apply, bro. Be true. It is our safeguard against false teaching and our source of guidance for how we should live. No? It is our only source of knowledge about how we can be saved. Ano po? Only. Ano po? Only source of knowledge. Ano daw? Bible. See? Ngayon, yung challenge ko, may mababasa ba tayo? Nasa litra por litra na whole Bible sa Biblia. Meron. The Living Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Basahin natin ulit, pakinggan mo bro. Kaya pala hindi mo tinanggap ang challenge kanina. Kasi talagang matutumba ka dito. No? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Tingnan niyo po mga kapatid ang cross-examination. Ibalikan niyong mabuti yon, ha? 2 Timothy 3:16, anong sabi? Hindi makita. No? The whole Bible was given to us by inspiration from God. It is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us our helps us to do what is right. Saan daw po? Sa whole Bible. Tanong, sa Christian ba ito? Ano ba si Paul? Ano ba akala mo kay Paul at kay Timothy? Sabihin natin ito Buddhist. May Christian po ito. Pag mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ang tawag sa iyo Christians. Time. Tapos na? Okay. Maraming salamat, affirmative, sa iyong naging second presentation. Siyempre, dadakot tayo 7 minutes. Bigyan natin ng final cross-examination ang ating second affirmative. No, 7 minutes to start. Go ahead po. Okay, question. Sabi mo, nung panahon ng mga apostles, kompleto na ang Biblia. Oo, hindi. Oo. Ano ba totoo sa whole Bible? Pag sinabi po kasing Bible, tingnan mo sa Britannica, Wikipedia, yung paborito nyong reference. Pag sinabi pong New Testament and Old Testament. At sabi po dito ni Dwayne Cartojano, scholar ng Catholic, no, yung Bible daw po, ikinumpal daw po yan ng mga apostles and their fellow heirs. So kung apostles po, first century, tapos din, yung senaryo ito, first century ito eh. Next question. Okay, next question. Yung kanino po binabanggit verse na 2 chapter 3 na binabanggit ni Paul na scripture, kasama na ba ang Book of Revelation doon? O hindi? Ay kasama. Kasi sinabi na po yung whole. Hindi pwede, natatawagin hindi kasama pag hindi whole. Kasama po, whole. Meron ka bang Bible yan, the Living Bible? Alam mo bang gumawa yan? Katoliko po. Katoliko at Protestante, pinagtulungan nilang dalawa. Close sila dyan na gumawa. So ngayon, alam nga naman, pagalitan mo yung scholar nyo, translate. Uy, mali yan. Ako yung tama. Okay. O, diba? Next question. Okay, according sa mga Bible scholars, bigyan kita ng isang reference, sabi mo wala ako eh. Sa Bible Gateway, no, yung second letter of Paul to Timothy was written Timothy chapter na binabanggit ni Paul na scripture. Yung sulat niya doon kay Timothy was written 66 AD. Pero ang Book of Revelation was written 94 AD. So, paano mo ngayon masasabi na kasama na ang Book of Revelation sa tinutukoy ni Paul sa kanyang letter to Timothy, samantalang hindi pa nasusulat ang Book of Revelation noong mga panahon na sinusulat ni Saint Paul ang kanyang sulat kay Timothy? Unang-una bro, unang-una bro, kung balikan mo yan, nag-aral ka ng Bible survey. Ang mga scholar na that is calculation, estimation, estimated. Estimated, ano ba yan? Pasakal, hindi yan accurate eh. Tingnan mo, aralan mong Bible survey. Hindi accurate. Or, palagay. So, hindi siya accurate ngayon kung ibabatay mo sa akin. Pero malinaw, nag-Indian first century, according kay Dwayne Cartojano, mga apostles na pumpad, first century. So, kailan man sulat ang Biblia? First century. Wala na po. Next question. Diba? Next question. Okay. Estimated, pero ang estimation ng mga Bible scholars sa Book of Revelation was 94 to 96 AD. The Book of Timothy, the letter of Paul to Timothy was written, estimated
66 to 67. Yung estimation, 30 years yon ang gap. So, ibig sabihin, nung sinusulat ni John ang Book of Revelation, actually, patay na si Paul. Kung titingnan mo Sa sa act. history. Ngayon, ang question ko ganito. Hindi, ito question ko. Kasi kahit ano, pwede ko itanong basta may kinalaman sa topic natin. Kaya ang tanong ko ganito. When Paul wrote his letter to Timothy during that time, si John hindi pa siya napapatapon sa Patmos para isulat Revelation. Mababasa mo yan sa mga Bible scholars. Now, how come na binabanggit mo sa akin kanina pa na yung scripture na binabanggit ni Paul ay may kinalaman sa buong Biblia ng Kristyanismo? Samantalang wala pa nga ang Book of Revelation that time. Ngayon, itong point ha, magbigay ka muna ng accurate na batayan. Yung sigurado ka ba na ikaw mismo ang naghalungkat doon. Pangalawa, okay? Pangalawa, alangan mo naman pagalitan yung scholar ng Katoliko na pinagtulungan ng Protestante, yung The Living Bible. Punitin natin ito, sabihin mo sa pupo sa Roma, mali ito, punitin natin to. Pinahamak mo ako nito. Kasi, kailangan nagbigay ka muna ng fixed, accurate na reference na nagpatotoo. Ay, sigurado ako dito na kailangan wala pa talagang buo niyan sa panahon na magbigay ka ng fixed, accurate. Next question. Ito yung reference again, babanggitin ko na binanggit ko kanina, no? Baka hindi mo napakinggan para lamang malinaw tayo sa debate natin. Bible Gateway, puntahan mo kung gusto mo, may mabibigyan pa kita ng ibang reference ng Bible scholar. Yung letter of Paul to Timothy was written 66 AD. 66 to 67 estimated. Book of Revelation was written 94 to 96 AD. Kaya nga babalikan kita doon sa binabanggit mo kanina na kumpleto ng Biblia nung panahon ng mga apostoles. Dahil nung time na sinusulat ni Paul ang kanyang sulat kay Timothy, hindi pa ho kumpleto ang sulat ni Jude, ni John, at ng Book of Revelation. The letter to the Hebrews was written 67, Jude 68, John 80, yung 3 letters of John 90 AD, Revelation 94. Itong mga aklat na ito wala pa nung panahon na sinusulat ni Paul ang sulat kay Timothy. Okay? Kaya paano mo nasasabi na yung scripture na salita na binabanggit ng sulat kay Timothy, buong Biblia na ng Kristiyano ang binabanggit doon? Mantalang wala pa tong mga libro na to noong mga panahon na isinusulat ni Paul ang kanyang sulat kay Timothy. Babalik Unang-una, kita sa question mo yun. uulitin ko, ang pahayag mo estimated. Ang hinahanap natin accuracy, hindi estimated. Ibang estimated sa accuracy, fix. So ngayon, ang sabi po ng Katolik at Protestante, i-resolve mo. Alin? Whole Bible. Pag sinabing whole Bible, naglalaman ng bagong tipan at lumang tipan. Anong sabi ni Dwayne Cartojano? Na i-compiled ng mga apostol in their fellow ears. So ano pa bang kalabanin mo? Ngayon, tinitingnan mo dyan sa Bible Gateway, Next question. ibang Next, po okay. na scholar ito, next, Katoliko. ako na, di ba? Next question. Moderator, na ano Sige, yung next oras ko question. dahil Stop. ayun ko pa napapansin na Okay, so yeah. Last warning when we say stop, stop na tayo. Next question. So Mr. Affirmative, magbibigay po ako sa inyo ng warning if maulit po 'yon na nagsabi ako ng next question. So automatically we should stop. Mr. Negative side, can you proceed to your second question? Naka-stop time na po sige, okay. Sige, palalampasin na kita doon sa topic na yan. Question, okay. Bro, ang Diyos ba nangungusap sa iyo hanggang ngayon? O hindi? Hindi po. Bakit po? May Biblia na bro. Hindi na siya mangungusap, hindi ka propeta. Unang-una, sabi po ng Hebrew chapter 1 and verse 1 hanggang 2, sa huling araw, ang Diyos nagipag-usap sa anak ng Diyos which is kay Kristo. Hindi ka naman si Kristo eh. Ang apostol na po sa panahon ni Kristo, inutusan niya at turuan. So may mga ngaral na po tayo ngayon na manggagaling po sa Bible. Bible teacher ang tawag po doon. Dito manggagaling ang information na po sa kanila sa magitan ng Bible. Hindi lang Diyos mag-direct sa iyo, hindi ka naman propeta, hindi ka naman mediator. Time. Kaya yung Time's up na. So 7 minutes. Okay, next question. 7 minutes has end up na ho. No? 7 minutes has ended up. So wala nang oras. Okay. So dahil dyan, dadako na tayo sa last stand ng negative.
10 minutes din po yun, no? So, 10 minutes, meron ang negative sa kanyang pinakahuling presentation at mamaya pinakahuling cross-examination ng affirmative. 10 minutes po sa inyo, Mr. Negative side. Okay, so ika-clarify ko lang, no, medyo kasi yung line of argument na naririnig ko, pati line of questioning. So para lamang maklaro yung ating pinag-uusapan, para na rin sa edukasyon, no, ng mga nakikinig dito sa debate, kasi ang purpose naman ng debate is to educate also. Ang topic namin ay Biblia, no? Libro natin na Biblia, no? Na ito lang ba yung tanging ng pananampalataya natin? Pag sinabi kasi nating Biblia, yung aklat na binabasa, mabibili mo nga sa National Bookstore yan eh. Si Jesus, salita ng Diyos, hindi po siya Biblia. Hindi po aklat si Jesus. No? Kasi kung sasabihin natin na si Jesus ay Biblia, si Jesus nandito sa National Bookstore, anytime pwede mo kunin. Hindi ho ganoon. Pag sinabi po nating salita ng Diyos, merong nasulat, ito yung Biblia. Pero ang salita po ng Diyos ay hindi lamang libro. Ang salita po ng Diyos ay Diyos at si Jesus. Kaya talaga naman nung sinabi ni St. Paul na si Jesus ang pundasyon ng pananampalataya natin, yan naman siya. At si Jesus bilang salita ng Diyos ay talagang pundasyon ng ating pananampalataya. Pero hindi po lahat ng salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Ang pinagtatalunan po namin dito, hindi kung ang salita ba ng Diyos ang pundasyon ng pananampalataya. Ang pinagtatalunan yung libro. Kung yung libro ba na yan, ang pundasyon lamang ng pananampalataya natin. Kapatid, pag sinabi natin ang pananampalataya natin, ang pinanggagalingan ay isang libro, ay napakababaw. Paano kung masunog lahat ng libro ng Biblia? Paano kung lahat yan masunog? Hindi wala na tayo yung pundasyon ng pananampalataya natin. No? Ang pundasyon ng pananampalataya natin, salita ng Diyos, si Jesus, Diyos ang pundasyon ng pananampalataya, hindi aklat. No? Actually, nung panahon ng mga apostoles, sinabi naman niya ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, ay nagsalita ng Diyos, ay may naisulat, merong hindi. So yung bang salita ng Diyos na hindi naisulat, hindi ba siya pundasyon ng pananampalataya natin? Pundasyon siya ng pananampalataya, siyempre. Katulad ng nabanggit ko na kanina, kung titignan natin sa kasaysayan, na si Jesus namatay 33 AD, na isulat ang unang ang ebanghelyo ni St. Mark, actually ang nauna, hindi Matthew, no? St. Mark, 70 AD. So it took more than 30 years bago ulat ang aral ng Jesus. So kung sasabihin natin na ang pundasyon lamang ng pananampalataya natin ay Biblia, ano ang naging pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano noon na hindi pa nasusulat ang ebanghelyo ni Marcos? Di ba? Ano pundasyon ng pananampalataya nila? Wala. Ang tanging scripture lamang that time na binabagay, tingnan niyo po sa history. Ito ang mahalaga, pag-aaral ng Biblia, basahin niyo yung historical background. Ang scripture na binabanggit ni St. Paul, yun po yung Hebrew scripture. Meron na kasi yan, na Old Testament ang tawag na Kristiyano, pero sa mga Hudyo, hindi po Old Testament yun, kundi Hebrew scripture, no? Ito pong Hebrew scripture, ito yung ginagamit ng panahon ni Jesus Christ, yung mga sulat ng mga, yung Torah, yung sulat ng mga propeta, no? Pati ibang writings. Yung sinutukoy ni St. Paul na scripture sa kanyang sulat kay Timothy has nothing to do sa Christian Bible. Bakit? Ay, kahit i-research po, no? sa iba't ibang Bible scholar, no? Makikita ninyo na lahat ng libro, yung huling libro sa New Testament was written around 90 AD na. Estimated yan, pero yung pag sinabing estimated ho, 90 to 94, mga gunong estimation lamang, accurate po yon. Now, yung sulat ni Paul kay Timothy was written 60 AD. So habang sinusulat ni Paul yung kanyang sulat kay Timothy, yung scripture na nasa isip ni Paul ay hindi kasama ang Book of Revelation. Bakit? Wala pang Book of Revelation, hindi pa nasusulat ng panahon na yun eh. Kaya yung binabanggit ng kapatid natin na kumpleto na ba ang Biblia nung panahon ng mga apostoles, hindi pa. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Kahit kayo po na nakikinig dito, ito naman nakasave sa YouTube, i-research niyo po ang lahat ng binabanggit ko ngayon. Kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. No? Kayo na po ang mag-research. Pag tinitingnan niyo po ang history ng Bible, yung mga huling aklat ng Biblia after ng letter ni Paul kay Timothy was written around 90 AD na. No? Kaya hindi ho kumpleto ang Biblia nung panahon ng mga apostoles.
Actually, hindi lahat ng apostoles ay nagsulat. Okay? Ilan lang bang apostoles ang nagsulat? Si Matthew, si John, oh, sino pang nagsulat ng si Jude, si Peter. Yung ibang apostoles hindi nagsulat. So ibig sabihin ba yung mga itinuro ng mga apostoles na hindi nagsulat na pahayag ni Jesus, hindi makukonsider na pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano dahil hindi na isulat? Para ano pa naging apostoles sila ni Jesus, no? Kung yung parang ipinahayag nila na turo ni Jesus na hindi lang naisulat, ay hindi pala maituturing na pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Pag sinabi kong pundasyon, ito po yung simula, no? Pag sinabing nagpapasimula, yung pananampalataya na ipinahayag ni Jesus sa atin, narariyan na wala pa ang Biblia. Di ba? Nung panahon na nagpapahayag si Jesus ng kanyang aral, ang naririyan ay Torah, hindi po Christian Bible. So yung mga turo ba ni Jesus na hindi na isulat that time, hindi pa maituturing na pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristyanismo, tatandaan po natin na ang mga Hudyo were converted to Christianity during the time na wala pa ang Bible. Kung matatandaan ninyo yung sa Pentecost Day na lumabas ang mga apostoles, nagpahayag tungkol kay Jesus na maraming na-convert sa Christianity na Hudyo, wala pang Bible noon. Kalalabas pa lang ng mga apostoles sa pinagtataguan nila paano magkakaroon ng Biblia. Ang scripture that time na binabanggit ay yung Torah, hindi yung Biblia ng mga Kristiyano na New Testament. Okay? So ngayon ang tanong, yung bang mga ipinahayag ng mga apostoles paglabas nila ng during the time of Pentecost, hindi ba maituturing na pundasyon ng pananampalataya natin yon? Considering na marami silang na-convert into Christianity. Di ba? So, kaya malabong sabihin ng kapatid natin na yung Biblia, yung aklat, ang pundasyon ng pananampalataya natin. Now, sagutin ko lang yung tanong niya kanina, no? Kasi pinagpapilitan niya na hindi ko sinasagot yung tanong niya dahil hindi ko alam ang sagot. Kasi yung kanyang tanong sa akin, base yun sa previous question niya. Ang problema, yung follow-up question niya, idinikit niya doon sa previous question, hindi doon sa sagot ko sa previous question niya. Pag kayo magpa-follow up ng tanong, dapat yung follow up ninyo nakabase sa sagot ng tinanong ninyo. Hindi nyo dapat ibabase doon sa tinanong nyo rin. Di ba? Kasi ang tanong niya ganito, nung panahon ba ng apostoles, may whole Bible na? Ang sagot ko, no. Kasi, kung Christian Bible ang pag-uusapan, no. Di ba? Ngayon, ang follow-up question niya, may kinalaman pa rin dun sa whole Bible. Kung may mababasa pa daw siya sa Biblia na whole Bible, aaminin kong talo ako. Eh hindi nga whole Bible yung aking tinindigan. Ang sinabi ko, kung Christian Bible ang pag-uusapan, hindi pa siya buo. Pero kung ang pag-uusapan natin yung salitang Biblia, remember pag sinabing Biblia sa Greek word, ta Biblia, mga aklat. Kaya pag sinabing Biblia, pag meron po kayo ng Biblia na salita sa Bible natin, ano, hindi, not necessarily, tinutukoy niyan yung Christian Bible. Kasi ang Biblia po ay salitang aklat ang ibig sabihin. Eh may mga aklat na during that time, no? Baka doon naku-confuse yung kapatid natin na meron lamang sinabasang Biblia ang salita doon sa Bible, sa sulat ni Paul kay Timothy, iniisip niya na yung word na Bible na yon ay yung Christian Bible, hindi. Ang ibig sabihin po ng Biblia ay aklat. May aklat na po nung panahon na yun kasi. Pero ang aklat ng panahon na yon ay hindi pa yung Biblia natin na ginagamit ngayon nung time ni St. Paul. Kasi again, ang sulat ni Paul kay Timothy was written 68 AD, the book of Revelation was written 90 AD. So paano niya masasabi na kumpleto na ang Biblia nung panahon ng mga apostoles? Eh mantalang si John na lang ang nag-iisang buhay nung panahon na isinulat ang book of Revelation when John was exiled into Patmos. No? So kapatid, magbasa ka muna ng history ng Biblia, no? Maganda na doon panggalingan yung argumento mo, no? Kahit sinong Bible scholar ang tanungin mo at kahit mag-research ka ngayon, ang Book of Revelation ay hindi kasama doon sa salitang scripture na sinasabi ni St. Paul kay Timothy. Kasi hindi pa buo ang Biblia during that time. At dahil hindi pa buo ang Biblia during that time, hindi natin pwedeng sabihin na Biblia lamang ang pundasyon ng pananampalataya natin. Kasi hindi pa nga kumpleto. Ang aral ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng ating pananampalataya. However,
hindi lahat ng salita ng Diyos ay nakasulat sa aklat o sa Biblia. Okay? Kaya hindi po pwede Biblia lamang ang pundasyon natin. Dahil may mga ipinahayag si Jesus na ipinahayag ng mga apostoles na hindi na isulat, na siyang naging pundasyon ng pananampalataya ng Time. Kristyanismo. Time's up, gentlemen. Okay. Okay. Maraming salamat sa iyong huling presentation, negative side. At ngayon, huling cross-examination na manggagaling sa affirmative. At ito ay pinakahuli na ninyong yugto ng debate, and later on sa conclusion na tayo dadako, no? So 7 minutes for the last cross-examination by the negative side. Go ahead, Codino. Okay. Yun bang aklat o Biblia? Salita ba ng Diyos yan? Yes or no? Yes, salita ng Diyos. Next question ba? Sabihin lang next question ba ha? Para hindi tayo maka-interapan. Oh, next question. Sige. So next question, sabi mo, ang Biblia o aklat ay salita ng Diyos. Yung Diyos ba na si Kristo ay siya ba ang only foundation of our faith? Yes or no? Yes, Jesus bilang salita ng Diyos, siya lamang ang pundasyon ng pananampalataya, hindi yung aklat na Biblia. Okay, sabi mo, si Kristo na salita ng Diyos ay only foundation of our faith, at sabi mo, ang Biblia o aklat ay salita ng Diyos. Tama ba yung sagot mo o mali yon? Yes. Okay. So, next question. Ito. Sabi mo, sa panahon ng mga apostol, hindi pa kumpleto ang Biblia. Okay. Pag sinabi bang Old Testament and New Testament, compiled, past tense, kumpleto na ba ang Biblia? Yes or no? Moderator, ano lang, objection lang. Paki-clarify lang paki-qualify lang yung question, ano? Medyo hindi ko naintindihan. Paki-clarify lang, paki-clarify. Sige. Clarification. Mr. Affirmative, Medyo- paki-clarify mo daw yung question. So, sige. natin, then paki-clarify. Right. Okay. So, pag sinabi bang compiled or past tense, kumpleto na ba ang Biblia? Yes or no? Yes, kung ang pinag-uusapan natin ay yung kinumpay ng Catholic Church na Biblia natin. Okay. Kompleto na yun, hindi na madadagdagan. So, sabi mo, pag sinabing compiled, ay kumpleto na ang Biblia. Sabi po dito, no, ni Dwayne Cartojano, na isang scholar ng Katoliko, ang mga apostol ay siyang nag-compiled ng New Testament. Idinagdag sa Book of Jude. Tanggap mo ba yun na compiled? Sabi may kumpleto? Tama ba si Dwayne Cartojano? Tama siya o mali? Moderator, ano lang, objection lang, ano. Objection. Kasi yung tinatanong niya na aklat, hindi ko nakikita, no? Pwede ko bang ipakita niya mismo kung ano yung nakasulat? Okay. Understood. May counter-objection ka, bro, before ako magbigay ng judgment. Yeah. Ang counter-objection ko ay ito, kahit ako na po in question ha. So dito po sa aking dito po sa aking files, no? Ang sabi po dito, Odiam, page 3, answers to over 100 questions about the scriptures by Dwayne M. Cartojano. So si Dwayne Cartojano is Catholic scholar. Dwayne Cartojano, the Odiam, page 3. Ang sabi niya, no? And the apostles and their followers compiled the New Testament. Sabi mo, pag compiled, past tense kompleto na. So, tama ba dito si Dwayne Cartojano? Yes or no? Moderator, objection ulit, no? Kasi pwedeng pakita yung mismong kasi sinesearch ko yung Cartojano na nilamagit niya, wala akong nakikita.
Baka pwede mo daw Hindi po, sumagot lamang po. Mamaya ka na mag-research po. Kundi ang question ko, moderate. Hindi ko sasagutin. Hindi ko nakikita. May problema mo, hindi mo masagot. Mag-next question ka. Magbigay mo na ako ng Next knowledge question. para maging Sige, sige. para hindi combative yung dating. Okay. So I think request lang daw siya to show us the book or something, page, whatever. I think kung may pakita ba natin yan, bro, or mababasa lang? Kasi i-confirm ko sa kanya kung okay lang ba na Baka mabasa. Makikita pwedeng natin. oo. Mababasa po natin. Sige, ganito na lang, moderator, baka pwede niyang i-send sa link at para makita ko naman. Okay, can you send me the screenshot, bro, and I will forward to the GC. Try kong tawag nito. Hindi ata ako makasure. Mag-open camera. Sige, tingnan ko. Subukan ko. If not, i-validate ko ako yung magbasa kung gusto nyo. Sige, Tapos, para i-validate. i-send ko muna sa GC para mabasa. Masundan ni brother yung aking babasahin. So, at least masundan ba na saan yung page na Saglit ha. Brad, habang inaano tayo, pwede bang mag-request na kahit hindi na lang naka-video si Brad, tanggalin lang yung mask para lang nahihirapan talaga ako sa audio ko na pakinggan ng maayos yung kanyang boses. Akin, Sa yung request mo kasi, bro, hindi ko rin siya mapipilit kung ayaw niyang tanggalin. So, in that case, nasa kanya yun. Bro, Dino, okay ba sa iyo na magtanggal ka daw ng mask? Kahit hindi na yung video, kung talaga hindi siya pwede magpakita. Yung video. mask lang kasi ang kahit hindi na siya mag-video, kahit hindi siya makita, pero yung mask lang sana baka pwedeng tanggalin dahil Ayan. Yun yung request niya, bro. Ano sa inyo? Ano dating sa inyo? Okay ba yun sa iyo? hindi naman siya kailangan magpakita sa video actually. Nakastop time tayo, ha? Okay mo yun sa'yo, bro? Or anong sagot mo doon, bro? Okay. Ayan, okay. thank you. Okay, Thank you. sige. Waiting natin yung isi-send. Pakisabi niyo lang po kung na-send na sa akin. After ma-send, i-send ko dito sa mismong group chat dito. I think may kita naman siguro ninyo yun. Send ko siya. saglit lang ha. Paano ko ma-send ito? Madaming kaartihan sa buhay nito. Pero yung kabuuang binasa mo, yun kasi ang kailangan makita. Just attach the picture sa messenger. If nakasave yung picture. Hindi nga Sinakatagal kasi itong ganito. Pero request kasi ito. Hindi ko na makita, bro. Next question na lang. Ano ko yung mga reference na? Daming kaartihan. Yung sige. Next na. Isang taon. Mahirap ng sa cellphone kong isa. Okay, sige. Ito na lang. Since may technical issues tayo, hindi ko naman din kontrolado yung technical issues natin dyan. So, ano din na lang. Meron siyang categorical na tanong kanina. Gusto ko i-confirm sa negative if okay ba sa inyo niya sagutin yun or mag-next question na lang siya ulit? Question na lang kasi unfair sa akin, hindi ko nababasa yung sinasabi niyang... Sige, next question na lang. Sunod, bro. Mag-research ka na lang ng reference nyo lahat. Kay Dwayne Cartuano, yung panot na scholar. Okay, next question. Go ahead, bro. Next question. Okay, so next question. So disagree ka ba? No, disagree ka ba na ang apostles ay nag-compiled ng New Testament? Yes. Kung lahat ng pag-uusapan natin, ha? Kasi nga, yung Book of Revelation written
John. Nag-iisa na lang siya nung time na sinulat niya yung Book of Revelation. Wala na yung mga apostoles. Mm-mm. Okay. So dahil disagree ka, may mababasa ba ako na referensya ng mga apostles ay nag-compiled sapagkat sinabi mo kanina, pag sinabing compiled, ay buo. So may mababasa ba ako ng mga apostles nag-compiled past tense, yes or no? No. Kung ang No. pag-uusapan natin yung Biblia natin from Genesis to Revelation, ha? Yun ang pinag-uusapan natin, yung Bible natin ngayon. Kung ang mga apostles pa nag-compile ng Bible from Genesis to Revelation. Okay? Yun ang kaklarify ko lang, ha? Yun yung Bible na pinag-uusapan natin. Kung yun yung pinag-uusapan nating Bible, definitely hindi mga apostles na nag-compile nun. Sige. So may reference ka bang may pakita ngayon ng Roman Catholic ang nag-compile ng Old Testament? Meron o wala? Moderator, objection. Yes, yes. Clarify kung saan galing yung tanong niya. Kasi wala naman akong binanggit. Ang pinag-uusapan namin dito kung yung mga apostoles ba, ang huling tanong niya, kung ang mga apostoles ba nag-compile. Ang sabi ko, kung yung Biblia natin ngayon from Genesis to Revelation, hindi mga apostoles na nag-compile. Yun yung nasagot ko. Okay, Itong understood na, bro. current question niya, hindi ko alam kung saan ang galing. Okay, understood na, bro. Okay, thank you. Okay. Counter-objection sa side, kabila. Counter-objection. Actually, second stand na po ito kahit ano na pong itatanong. Included po sa usapin. Pangalawa, nagbanggit siya kanina ng Katoliko doon, nag-compile doon. So, hindi ka questioning, habulin ko siya doon. Okay, understood. Okay. Hmm. So, yeah, I will take the... Yes? Ano yan? Moderator, wala akong binabanggit. Although, masasagot ko naman. Pero wala akong binabanggit na sa salita ko na Catholic Church compile. Although masasagot ko ha. Pero kung sasabihin na galing na sabi kong gunon, wala akong sinabing gunon. Yeah, Para yeah. lang klaro ha. I will take Para a lang rule klaro. na po. No, I will take a rule. Again, this time, second rebuttal na kasi to. Regardless kung may nabanggit or wala, again, allowed na po na magtanong ng hindi sana nabanggit. Okay? Kasi ito ay second cross-examination. So, pasok naman sa topic yun kasi tinatanong Bible. So, I will accept the question as valid and therefore the question should be answerable either by categorical or not. Stop time naman tayo. Bro Dino, repeat mo yung tanong mo. I-ano sa kanya para masagot mo ng... Ito, may confirmatory question ito eh. Meron ka bang mababasa na Roman Catholic Church ang nag-compile ng Old Testament? Meron o wala? Ito ha, ipapakita ko sa iyo ha. Pero sa laptop lang. Dali. Kasi yung sa libro hanapin ko pa. Pero ito, sige. Roman Catholic Church. Ayan. Basahin mo. The Catholic Church compiled the Bible over several centuries beginning in the late 4th century. Nagsimula ang compilation 382 AD. Ayan. Okay. Pinafirme ng iba't ibang council. Ayan. Mari-research mo yan actually. Madami yan. Okay. May nasusulat ba? Follow-up question ba ito? Sige. Yeah. May nasusulat ka ba doon o nabasang Old Testament o wala? Meron kasama yung Old Testament. Objection, moderator. Objection. Ang ano po, ulitin ko, meron daw kasi kanina Old Testament tinatanong ko. So ito, i-confirm ko mabuti ha. Meron bang mababasa letra por letra Old Testament sa reference mo? Wala. Ayan, yung categorical yung tanong, bro. Do you have any objection doon sa categorical question niya? Or sasagot ka doon? Babanggitin ko na. Di kasi categorical kasi yung tanong niya, bro. Yes. Hindi, pakiulit lang muna yung tanong Okay, sandali. Para lang sige. klaro tayo. Ito ulit. Paki-finalize yung tanong, paki-categorical. Pag hindi po masagot ng categorical, mag-next question po ako agad. Can you please categorical? Ulit mo yung tanong, bro. Sabi mo kasi kanina, meron kang mababasa na Old Testament Catholic ang nag-compile. So, doon sa referensya mong pinakita, meron ba doon letra por letra na Old Testament compiled by Roman Catholic Church? Meron o wala? Wala. Itong babanggitin ko, babasahin ko kung ano nakalagay. The canon includes 73 books with 46 in the Old Testament and 27 in the New Testament. Yung Old Testament, naririyan na Hebrew Scripture, ang ginawa ng Catholic Church, isinama siya, yung buong Old Testament, doon sa Biblia natin ngayon. Ang kinumpay ng Catholic Church ay yung New Testament, isinama nila yung Hebrew Scripture na Old Testament. Para lang malinaw. No? Sige, yun lang.
Next question. Alright. So, next question. Sabi mo, ang Katolik pala ay nagsama lang sa Old Testament, ang ikinumpal niya ay New Testament. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Pakiulit nga, baka yung Okay. paraan Pakiulit. pagkakasabi. Pakiulit. Sabi mo kasi, Hello. okay, sabi mo kasi meron ng Old Testament, isinama niyo ng Katolik lang sa New Testament. Okay. So, sa makatuwid, tama ba yung sagot mo na yun na hindi kayo nagkumpal ng Old Testament kundi isinama niyo lang, ikinumpal niyo yung New Testament? Tama ba yung sagot mo? Yes or no? Yes. Yan naman ang nasa history. Alright. Yes. So, sabi mo, tama ang sagot mo. So, tanggap mo na ngayon ang Old Testament, hindi Roman Catholic Church ang nagkumpal. Kung ikinumpal ng Roman Catholic Church, ay New Testament lang. Yes or no? Tama ang sagot mo. Yes or no? Oo naman sinasabi niya sa history. Yes. Pinagsama yan. Isinama yan ng Catholic Church sa Bible. Okay. So, ano yung English ng pinagsama? Ano yung English ng pinagsama? Compile din. Huh? Pinumpile dati na ang Old Testament, pero ang ginawa ng Catholic Church, pinumpile ang Old Testament sa lahat ng mga aklat na napili nila sa New Testament. Yun ang ibig sabihin ng compilation. Okay. So, pag sinabing Bible, binubuo ito ng luma at bagong tipan. So, alin ngayon ay kinumpile nyo? New Testament lang o buong Biblia? Moderator, Yes. tawag dito, parang lumalayo na tayo doon sa pinag-uusapan nating topic na ang Biblia ang sole foundation ng pananampalataya. Bakit parang nauwi na yata tayo sa compilation ng aklat? Hindi naman natin pinagtatalunan kung sino nag-compile ng aklat eh. Ang pinagtatalunan natin kung yung Biblia ba ang nag-iisang pundasyon ng pananampalataya. Bakit doon Okay. napunta yung usapan na? Okay. Thank you so much. May counter objection? Affirmative. Hindi. Counter objection. Hindi po tayo nalalayo. Nasa Biblia pa rin po tayo. Umabot po kami sa compilation dahil po sa claim. Of course, hindi tayo talaga mas kasama yan sa topic talaga, Bible. Okay. So, ako mag-judge, no? Since ang topic nyo ay Bible at may kinalaman sa Bible, and then the compilation is also may kinalaman sa Bible, I will accept the question as valid since may kinalaman sa usaping Biblia ang inyong pinag-uusapan. Whether compilation siya or yung ang Bible lamang, kung nadawi ko ng compilation is because of sa mga previous na tanungan. Pero iti-take ko siya as valid kasi Bible kasi ang topic. Right? Bible lang, may kinalaman sa Bible na tamaan yung Bible sa tema nyo. So I will accept the question as valid, therefore answerable po siya. At pwede naman po ninyong disagutin or pwede kayong humingi ng 8 seconds to affirm kung bakit hindi kayo sasagot ng categorical or sa tanong. So, pakiulit yung tanong muna, then bibigyan natin ng chance ng ang negative to answer whether categorical or not or 8 seconds bakit kung ano man yan. Sige bro. Okay. So, ito po yung aking lining of question, no? Kasi ang Bible, pag sinabing Bible, composed Old and New Testament. So, dahil sabi niya, hindi daw Roman Catholic nag-compile ng Old Testament, ang ikinumpal daw po ng Roman Catholic ay New Testament. So, alin ngayon, no, ang ikinumpal ng Katoliko? Buong Biblia o part lang ng Biblia? Yan na po. Hindi ko nasasagutin. May 8 seconds na ako para ipaliwanag. 8 seconds. Actually, may isasagot ako sa mga ganyang tanong. Ayoko kasi lang mapunta yung usapan na lumayo doon sa pinag-uusapan nating topic, argumento talaga. Again, ang topic natin, ang Biblia ba ang nag-iisang pundasyon ng pananampalataya? Hindi po compilation ng Biblia ang ating pinag-uusapan. May mga references ako na para sagutin yung tanong na yan, pero hindi po. Next question. Maliban sa Biblia, ang foundation ng Biblia, foundation ng pananampalataya, ano pa ang isa sa foundation ng pananampalataya na nasusulat sa Biblia? Ano? Si Jesus. Si Jesus ang pundasyon ng pananampalataya base sa Biblia. Okay, si Jesus. So tanggap mo bang si Jesus na yung foundation, na isa pang foundation sabi mo ay yung salita ng Diyos yan? Tanggap mo ba yan? Yes or no? Si Jesus ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng pananampalataya. Okay. Siya lang ba ang foundation ng pananampalataya? Yes or no? Yung salita ng Diyos sa si Jesus ang pundasyon lamang. Yes or no po? Yes, siya ang pundasyon ng pananampalataya. Time's up. Si Jesus. Wala na. Ano bro? Wala na pong oras. Alright. Ended na po ang 7 minutes.
Alright, maraming salamat doon sa inyo pong ah, cross examination at that was the final one. At ngayon, since tapos na po yung presentation ninyo, second rebuttal and both first and second cross examinations ninyo, dadako na tayo sa 5 minutes conclusion. Based sa rules ng Debaters Convention, ang rules kasi ng Debaters Convention na hinahandle nila, kung sino yung nauna sa presentation, siya na yung mahuhuli sa conclusion. So, ang mauuna sa conclusion ngayon ay ang negative, mahuhuli yung affirmative kasi affirmative yung nauna kanina. But again, subject pa rin po ito kung sino sa inyo mag-agree. Pero depende sa inyo Okay din. lang. Kung may gusto mag-request na siya mauna or mahuli, bibigyan ko kayo ng opportunity kung sino gusto mauna. Siguro Okay lang si sa Vlad akin. nang bahala kung siya mauna. Okay lang sa akin. Ako Kahit na sino. una, pareho lang naman yan. Sige. Sige. Okay. What? Okay na ba, bro? Wait lang bro. Sige bro. Sige. Okay. So, sa huling pagkakataon po mga kaibigan at kapatid, no? Aking masasabi tulad ng akin pong sinabi kanina bago tayo magsimula, na sinisiguro po natin ang ating tinatayuan ay mananatiling nakatayo magpasa hanggang sa ngayon. Hindi po natutulan ng ating mga tindig mula una, introduction, mga points po, 3 points po natin hindi po nagalaw. No? So patuloy-tuloy po na nananaig ang atin pong tinitindigan. Kasi tinanong naman natin, ang aklat ba, yan bang Bible o aklat ay salita ng Diyos? Yes or no? Yes. Si Kristo ba ay salita ng Diyos? Yes or no? Yes. So therefore, no? Tama ba ang sagot mo na ang Bible o aklat ay salita ng Diyos at si Kristo na salita ng Diyos ay siyang only foundation po ng ating pananampalataya? Yes or no? Yes. So, ang ganda po ng logic po natin. Tuloy po natin, sabi po, ang tanong ko sa kanya, pag sinabi bang compile, buo na ba yan? Yes or no? Yes. So, may mabasa na ba tayong referon? Nagkaroon lang po ng technical problem ang ating pagpakita sa screen. No? Nagkaroon. Si Dwayne Cartojano po, Catholic scholar, buhay na buhay pa ngayon, pwede po tanungin, ang mga apostles and their followers compiled the New Testament. Ibig sabihin, tapos na. Sa first century pa lang, compiled na. Hingin mo kay Cartojano yan, bro, ha? O kung mamaya, dito sa cellphone ko, isi-send ko sa'yo. No? Then, dito po, mga kapatid, sabi ko sa kanya, yun bang Katolik ay siyang nag-compile? Meron ka bang mabasang referensya? Kasi pilit niya yung post, Katolik nag-compile. No? Meron ka bang mababasa na Katolik ang nag-compile ng Old Testament? Meron o wala? Meron. Pinakita pa sa laptop. Abay, nakita ko wala man. So, kinonfirm ko sa kanya. Meron ka bang nabasa doon? Meron bang nabasa doon? Litra por litra? No? Old Testament compiled by Roman Catholic Church. Meron o wala? Abay, binawi. Wala na. Kontrahan. Una, sabi niya, meron. Pangalawa, wala pala. Mga katuwid, dahil sabi mo kanin, yes, sabi na kontrahan na naman. Sabi niya, sila nag-compile daw, Catholic. Ngayon, hindi na sila nag-compile ng Old Testament. Kasi pag sinabing Bible, pag sinabi pong Bible, compose Old and New Testament. Hindi kayo yung nag-compile ng Old Testament. Hindi Bible yung nai-compile ninyo. Part ng Bible. Pero niya po, New Testament lang, part yan, hindi naman yan whole Bible. So sa mga kapatid, yung mga apostles, hindi naman yung Catholic eh. Wala namang Catholic first century, Roman Catholic, Ecclesia Romanis Catholicos, wala po. Wala. Kaya po ang nag-compile po ng New Testament, mga apostles and their followers, kailan? Second century, sa kanya, 4th century daw yung referensya kanina. Yung ikinumpal ng Catholic ayon sa referensya sa laptop, 4th century, ito, apostles po. Ang nag-compile, kailan ba? Kailan ba na-exist mga apostles? 1st century. Nagkontrahan na yung claim mo. So, ayun po mga kaibigan at kapatid, no? Nanatili pong ating tinitindigan. Okay, pumunta sila ng Greek kanina, hindi na natin nabutan. Sarap sana tanungin doon, no? So, ito yung pinakamahalaga mga kapatid ngayong gabi.
Magkaiba man tayo ng paniniwala, magkaiba man tayo ng pinanggalingang denomination. Pero yung aming dalang-dala talaga, yung sariwang aral na yun ay si Kristo. Kahit ano ka pa, kahit ano pa pong pinapaniwalaan mo, tanggapin mo si Kristo sa pamagitan po ng pananampalataya. Alam nyo ba mga kaibigan at kapatid, hindi po mapagpaliban po ang Diyos. No? Lahat niya, alam ang pangako niya, makasalanan ka, wala ka pag-asa sa buhay, subalit po ang gantimpala ng Diyos. No? Mahal ng Diyos, sino mang sumampalataya doon sa anak ng Diyos na kanyang ipanadala, karoon ka ng buhay na walang hanggan. Napalad ka kapatid, kung sinasampalatayanan mo si Kristo, ay siyang nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Wala pong pag-asa, reliyon, di po yan makaligtas. Tanging si Kristo lang sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ito yung pinakamagandang balita ngayong gabi na dapat po ninyo tanggapin. Maliban po sa aming pinag-uusapan, yung Kristo pong dapat natin tanggapin. Siya yung katotohanan, siya yung kaligtasan na tangi po nating malapitan. God bless po at magandang gabi. Salamat sa ating kausap sa Panginoon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa conclusion, Bro Dino Diaz. At syempre, of course, another 5 minutes for our negative to give a conclusion din. Start na ako, Brad, no? Give Okay, so again, thank you kay kay brother. First time ko siyang naka-debate no dito sa online. Una-una pasensya kanina no, medyo nasiraan ako ng sasakyan kaya ako na nagmamadali ako umuwi. Late na nasimulan yung debate. But anyway, i-clarify ko lang kasi yung binabanggit niyang Catholic Bible scholar na binabanggit daw na kinumpay ng mga apostoles yung mga books ng Bible. Kaya ko gustong i-clarify at makita. Remember sa Catholic Church, pag sinabing apostoles ni Jesus, hindi lang mga apostoles ni Jesus ang tinutukoy, may mga successor sila. No? May mga successor yung mga apostoles. At minsan sa Catholic Church, malalim kasi ang mga aklat namin na dahil nga luma na, no? Ginagamit pa rin yung mga salitang apostoles. Baka kasi ang tinutukoy diyan ng Bible scholar na sinasabi niya ay yung mga successor ng mga apostoles that time. Actually ang Catholic Church siya ang successor ng mga apostoles, kaya nga tinuturing namin na mga apostoles din, no? Yung mga namumuno sa simbahan. So yun yung nag-compile ng Biblia, kaya gusto kong makita yung konteksto, kaya gusto kong mabasa dahil hindi ko ma-search dito sa Google. Mahalaga na makita natin yung kabuoang binabasa niya. But anyway, Brad, i-send mo sa akin at gagawan ko ng video sa TikTok at ipapaliwanag ko sa iyo. Kailangan ko lang makita yung konteksto nung binibigay mong quotation. But anyway, like what I said kanina, hindi natin kino-contest kung ang Biblia ba ang pundasyon ng pananampalataya. Ang kino-contest natin kung siya lamang ba ang pundasyon ng pananampalataya. Kasi magkakaproblema tayo dyan. The word itself, foundation, ibig sabihin, pagkakatatag. Hindi po pwede aklat ang nagtatag ng pananampalataya natin, syempre. Ang nagtatag ay si Jesus, ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos nagkataon lang na isinulat ng tao. Ang Biblia ay salita ng Diyos na isinulat sa salita ng tao. Pero hindi lahat ng salita ng Diyos ay naisulat sa salita ng tao. Okay? May mga ilan-ilan lamang na salita ng Diyos na naisulat. Ang salita ng Diyos ang pinakapundasyon talaga ng ating pananampalataya. Ang Biblia ay isa lamang sa mga pundasyon. Kasi, yun nga, ito yung naisulat na salita ng Diyos. At again, may salita ng Diyos na hindi naisulat at sinabi ni San Pablo mismo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na ingatan ninyo ang aming mga aral sa salita at sa mga naisulat. Kasi dalawa ang pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin dalawa pa rin. Verbal, oral, at written. Diba? Nung panahon ni Jesus Christ, nung namatay siya 33 AD, ano ba naging pamamaraan ng mga apostoles para magpahayag ng salita ng Diyos? Hindi ba oral? Wala namang nagsulat agad eh. Katulad ng binanggit ko, kahit kaninong Bible scholar mo itanong, ang unang gospel na turo ni Jesus na naisulat ay 70 AD na. Gospel of Mark. So ibig sabihin from 33 AD to 70 AD, walang naisulat. Oral lamang yung pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung bang oral na pamamahayag ng salita ng Diyos, hindi makukonsider na pundasyon ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano noon? Hindi. Di ba? I mean, yung pinakapundasyon, yung nagtayo
ng ating pananampalataya ay yung katuruan ni Jesus na isinalin orally. Na habang dumarami ang mga Kristyanismo, no, Kristiyano, at namamatay mga apostoles, naisipan nilang isulat na, but again, hindi lahat ay naisulat. So kung pag-uusapan natin ang pundasyon ng pananampalataya, kapatid, ang pinakapundasyon talaga ay si Jesus, ang salita ng Diyos, hindi po aklat. Ang Bible, isa lamang, kasi nga naisulat yung salita ng Diyos. Pero hindi siya lang. Wag mo nating gawing Biblia lamang ang salita ng Diyos. Kasi mismo ang Biblia ang nagsasabi na ang salita po ng Diyos ay hindi aklat. Ang salita ng Diyos po ay si Jesus. Mababasa niyo yan sa Gospel of John. Si Jesus ba aklat? Libro ba si Jesus? Hindi. Di ba so si Jesus sa salita ng Diyos ay hindi po aklat, hindi po siya libro. Si Jesus na pundasyon ng pananampalataya natin ay hindi aklat, hindi po libro. Ang religion po natin ay hindi religion of the book, but religion of the Word of God that is live. Okay? Buhay ang salita ng Diyos, hindi po siya aklat lamang. Kaya yun yung pinaglalaban natin dito. Kung sasabihin ni brother na ang Biblia ay isa sa mga pundasyon ng pananampalataya, tatanggapin ko. Kung isa lamang siya. Pero kung natatangi, ay hindi pwede. Hindi Biblia ang nagtatag ng ating pananampalataya, kundi si Jesus po. At si Jesus, ang tinatag niya, simbahan Time. at Biblia. Time po. Okay? So maraming pong salamat. Thank you po. Maraming salamat sa inyo po conclusion din sa negative side. At ngayon po, no, mga kapatid, meron kayong tagi-isang minuto to give a final remarks. Ito pong final remarks nito, wala na po itong mga refutations, wala na itong presentation ng argument, kasi tapos na po yun. So, mangyayari lang po dito, if you want to introduce yourselves to the viewers, kasi mapupost po natin ito sa YouTube channel, maybe you can introduce if you have activities online, if you have like gawain, tungkol sa inyong hinahandle na program. So, pwede po ninyo ipakilala dito. Ayan. If you want to give thanks to the supporters, kung sino man gusto nyo i-shoutout, maano po natin dito na may lahat natin. So, bigyan ko kayo ng isang minuto to express yourselves for the final remarks before po tayo mag-end nitong record natin or debate, kasi ipopost po natin to sa YouTube channel and we will give a copy sa inyo pong dalawa. So, kung kayo mag-alala dyan, we will be handling this record. And if we will not keep our words, then we are not honest kung hindi namin kayang maibigay ang link. Alright, so we will give you 1 minute, tag-iisa sa inyo. Siguro mauna na dito ang affirmative, Rudy, no? Ayun, so kauna-unahan po ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong kung saan, no, ang dami pong nangyari bago matuloy. So at least, no, natuloy talaga, no, ginawa ng paraan ng Panginoon. Maraming salamat din sa ating moderator, Brother James. Thank you, no, sa napakagandang pagpapamagitan po sa aming pag-uusap sa ating kaharap si Brother Gerald. Maraming salamat din sa iyo, Brother Gerald. Ayun. At saka sa ating mga kasama dito kay Sed, Caleb, at saka kay Sister Amari kanina. At sa lahat pong makakapanood pa lamang ng aming pong pag-uusap, kayo na pong bahala magtimbang-timbang kung alin po yung salita o argumentong inyong tatanggapin, no? Kung yung argumento ba ng Katoliko, argumento po ng Baptist, kayo na pong bahala magpalagay, mga kaibigan at kapatid. At saka yung munti po naming tahanan, Original Baptist Faith Defenders, no? Aming Facebook page. Ay dalawin po ninyo kung gusto po ninyo manood sa aming debate dyan, sa aming mga argumento, pamahayag po live. At saka meron din po tayong YouTube channel. Pwede rin po yung bisitahin, Original Baptist Faith Defenders. At nandyan din po tayo gabi-gabi sa TikTok nagla-live. Ayan. Brudens TV, bisitahin nyo po. Bago lang po tayo, kaya maliit pa lang followers. Pero, ang isang napakagandang bagay ay nakapagpahayag po tayo ng salita ng Panginoon. Nakapag-share tayo at nag-aabang din po tayo ng maghahamon po sa atin ng debate live. Ayan. So, maraming salamat. God bless at magandang, umaga na. Ayan. Thank you. Thank you, Rudy, no? Yeah. Of course, we will also give one final remark sa ating negative side, si Brother Gerald, sa Roman Catholic side. Go ahead po. Okay, so maraming salamat sa aking kausap dito na si Brother Dino, no? Pati sa ibang kasama natin, si Brother Seth, Caleb, and
Brother James, thank you so much for moderating. Again, may apologies kung na-late. Na-discarga lang yung battery ng sasakyan. So, ang tagal dumating ng bagong battery kaya hindi ako nakarating agad. But anyway, maraming maraming salamat sa pinagbigyan niyo pa rin ako na ituloy ito kahit na masyado na akong late. Again, may apologies. No? Nakakahiya na naghintay kayo ng isang oras. Hindi ko sinasadya lang talaga yung nangyari kaninang incident. Okay, so again, iningi ko yung suporta ninyo sa TikTok Live, sa aking TikTok video. Sinimulan ko na yung aking Bible study na Gospel of Matthew. Nakakadalawang chapter na ako. Yung chapter 3 will be uploaded this week, no? So, suportahan niyo po yung aking TikTok videos. Maraming salamat. Alright, thank you so much sa inyo pong paglalahad ng inyong mga programa. Salamat at lahat po ay natapos ng maayos, hindi ba nito? At nawa sa mga panood pa dito, whether kayo ay audience ng both sides, ay nawa inyong kapulutan ng aral ito at maging katuturan sa inyong lahat. At muli ito ang inyong